Magandang araw mga kaibigan. Nais ko kayong handugan ng maikling kwento. Sana ito ay maibigan nyo. Ang huling ilaw. Tuwing gabi, naglalakad si Lyra pauwi sa kanilang bahay sa dulo ng kalsada. Tahimik ang baryo, maliban sa iisang ilaw sa kanto na palaging kumikislap. Sabi ng matatanda, iyon daw ang huling ilaw na hindi kailanman namatay, kahit noong bumaha, kahit noong mawalan ng kuryente ang buong bayan. Isang gabi, napansin ni Lyra na mas maliwanag ito kaysa dati. Huminto siya at tumingala. Sa ilalim ng ilaw, may bakas na mga yapak na tila bagong-bago, ngunit wala namang ibang tao sa paligid. May tao ba riyan? Mahinang tanong niya. Biglang tumigil ang pagkislap ng ilaw. Sa sandaling iyon, naalala ni Lyra ang kanyang ama na laging naghihintay sa kanya tuwing gabi bago ito pumanaw. Sa parehong ilaw, sa parehong kanto. Muling umilaw ang post, mas mainit, mas payapa. Umiti si Lyra. Nagpatuloy siya sa paglakad, dala ang pakiramdam na kahit may mga nawawala, may mga bagay pa ring nananatili upang magpaalala na hindi siya nag-iisa. Noong unang panahon ay liwanag lamang at walang dilim, sapagkat sina Adlaw at Bulan ay mag-asawang maligayang namumuhay. Sila ay nagkaroon ng maraming mga anak. Ang kanilang mga anak ay mga tala at bituin na nagkakalat kung kaya't lalong nagliliwanag sa kalangitan. Isang araw nagkaroon ng away ang mag-asawa na humantong sa paghihiwalay. Pinapili nila ang mga anak kung kanino sila sasama. At dahil mas mabait ang kanilang ina na si Bulan, sa kanya sumama ang lahat ng mga tala at bituin. Walang nagawa si Adlaw kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Simula noon, kapag araw mag-isang nagbibigay liwanag si Adlaw. At sa gabing madilim tulong-tulong na nagpapaliwanag ang mag-iinang Bulan at ang mga anak niyang mga tala at bituin. At doon na nga nagsimula ang alamat ng araw at gabi. Si Kiko at ang mahiwagang punong mangga. May isang batang lalaki na ang pangalan ay Kiko. Nakatira siya sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng mga puno at bulaklak. Pinakamahal niya ang punong mangga sa likod ng kanilang bahay. Isang araw, napansin ni Kiko na kumikinang ang punong mangga tuwing gabi. Bakit kaya? Tanong niya sa sarili. Nang lumapit siya, biglang nagsalita ang puno. Salamat Kiko, dahil lagi mo akong dinidiligan at nililinis, sabi ng puno. Bilang gantimpala, tutuparin ko ang isang hiling mo. Naisip ni Kiko ang kanyang hiling. Sana po ay maging masaya at magkaisa ang lahat ng bata sa aming baryo. Kinabukasan, nagising si Kiko na may masaganang mangga ang puno. Pinamigay niya ito sa mga bata. Sama-sama silang naglaro, nagtawanan at nagbahagi ng mangga. Simula noon, naging masaya ang baryo at natutunan ni Kiko na ang kabutihang loob ay nagbubunga ng saya.